tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Maganda umaga ho ng Biyernes sa inyong lahat. Welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner from DTI, si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, good morning! Good morning, partner, at good morning sa ating mga suking taga-subaybay sa ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. Isang oras na naman po tayo magkakasama at tiyak na tiyak kung marami po kayong matututunan ngayong umaga, partner. Sigurado yan. Oo, di ba sinasabi natin change is the only thing constant in life. Yes. Oo, kailangan magbago tayo kung hindi tayo aasenso. Mapag-iiwanan tayo. Correct. Lalo na ngayon sa panahon ng digital technology, di ba? Lahat at your fingertips na lang, kumbaga. Oo nga ang dali ng mga bagay-bagay ngayon. Kasi ang bilis ng oras, di ba? Kaya naman, partner, sa umagang ito, nais natin ipagyabang ang pinakabago sa DTI. Aba? Bago ngayong 2014. Bagong-bago at nasa linya na natin ang ating makakausap, ang bago rin na Undersecretary ng DTI at siyang namumuno sa Management Services Group at ito ay isa sa kanyang mga flagship projects, kumbaga. Ayun. Kausapin na natin ang Undersecretary Noya Terrado. At tanungin natin sa kanya, kamusta na ba ang progreso ng ating BNRS, yung Business Name Registration? Alam mo naman ito, napaka-importante. Kung ikaw ay mag-uumpisa ng isang negosyo, kailangan pangalan muna. Oo nga, taon-taon, parami ang gustong magkaroon ng sariling negosyo, di ba? Dapat lang. Okay, let's welcome to the program, Yusek Nora Terrado. Good morning, ma'am. Good morning po sa inyo, Madam Tess at saka Director Thelma. Good morning po, Yusek. Magandang umaga din po sa mga nakikinig. Ayan. Salamat po sa oras at buti naman nakahanap kayo ng panahon para sa amin. Ay, wala pong anuman. Ako po'y nagagalak na ibalita ang bago naming kaka-implement lang po ng functionality sa ating Business Name Registration System ng DTI. That's great. Oo. This was launched last nung Monday po. Monday. Actually po, nung Nobyembre pa po namin to tinitest. Kaya lang, ayaw po namin tong ilabas hanggat hindi po namin natetest talaga na ito talagang umuubra, ika nga, ayos naman po. At nung unang araw pa lang, nung pagka-announce namin, immediately may mga 20 katao na nag-try po nito nung araw na iyon na amin pong nilaunch. At nakarehistro naman sila ng pangalan nila? Opo, nakarehistro po sila. Yung iba po ay gumamit ng GCash at yung iba ay gumamit ng kanilang ATM card. Wow! Oho. Okay, so, partner Tess, napakalaking yung convenience para sa ating mga kababayan. Gusto na marami ito, pero inaalala ko, baka kasi yung mga first time na gumawa nga nito, gumamit nito, di ba, electronic payment, di nila alam kung kung paano magsisimula. Siguro nagtagal sila doon sa pila muna, nung una, no?
So ano po ang kaibahan ngayon kaysa dun sa dati, Yusek Noya? Oo, ang kaibahan po nito, dati po, kung kayo'y magbubukas po ng negosyo, kailangan po kayong pumunta sa DTI. Okay. Ipila po kayo doon. At siyempre, bago kayo pupunta ron, sasakay kayo ng kung anong sasakyan at kayo po ay matatraffic. Dapat nating iwasan. Kasi ang programa po ng gobyerno ay magkaroon ng kaaya-ayang pagnenegosyo sa ating bansa. In other words, ease of doing business in the Philippines. Okay. So, ang ating pong way para ma-achieve that, gamitin po natin ang internet. Kasi po, marami na pong mga tao ngayon, maski na sa probinsya, mga barangay, gumagamit na po ng cellphone. At gumagamit na po ng internet. Okay. So, ito po ang ating ginawang paraan para maging mas kaya-aya ang pagrehistro ng negosyo po natin, lalong-lalo na po sa small and medium-sized businesses. So, ito pong mga unang nagnenegosyo, yung nagsisimula pa lang, hindi po sila makaka-afford ng accountant o lawyer kasi sa mga korporasyon, yan ang ginagawa nila. Ang una po nating patutuunan dito ay yung mga negosyanteng nagsisimula na at gagawin lang po nila, pupunta po sa internet, sa bnrs.tti.gov.ph. O kaya, kung magsa-search po sila sa internet, gawin lang nila yung bnrs.gov at sila ay mapupunta po doon sa website na yon. Opo. Okay. Paano po yung gagawin? Kasi, ibig sabihin, kapag merong internet access, kahit nasa bahay, po pwede or dapat nasa accredited outlets po ng DTI? Pareho nyo pong magagawa yon. Pwede. Kasi ang mga tao po, yung iba, mas gusto nila, pipila muna sila o pupunta sila sa DTI para matulungan sila ng teller. Pero po, ito hong bago naming alternative, magpunta na lang sila sa internet. Pag nakasanayan na po ito ng mga tao at marami na rin pong mga tao ngayon na nagtatransact ng negosyo sa internet, masasanay po ang mga tao at ini-expect po namin na imbis na pupunta po sila sa mga DTI offices, punta na lang po sila sa website ng DTI doon po sa PNRF. So, ibig sabihin, Yusek, kahit sa bahay, pwede nilang gawin ito. Opo. Magrehistro ng kanilang business name, magbayad doon, at yung certificate, saan nila kukunin? Pwede rin ho nilang makuha lahat-lahat na So everything, end-to-end? End-to-end po, basta business name, anywhere, anytime. I see. Opo. So, pwede po silang, kung kailangan nila po yung certificate, pwede nila i-download ito at sila na lang po ang mag-print. Ilang beses nila i-print, pwede po. Basta paano po ang authentication? Hindi ba pagka tayo nag-i-issue ng certificate ay merong selyo? Opo, yung meron po doong mga certification po noon, may tinatawag na silang TRN number, no? Yung may transaction number. Yes. Ang computer na po ang magbibigay ng authentication feature. I see. Automatic yun. Opo. Ito po yung ginagawa na ng maraming mga kumpanya, no? Sinasabayan lang po natin ang mga modern technology ngayon. Ano naman po ang kasiguraduhan? Alam nyo naman ngayon, magagaling talaga ang Pilipino. Yung sa security at saka yung pagdating sa e-payment. Opo. May mga security feature na po yung ating sistema, na nilagay po natin doon, mga features na para ma-ensure that it is secure, it is safe, at ito po ay pinangangalagaan ng sistema, ng mga tao at ng mga proseso. Hindi technical feature po ito at hindi ko na po ibibigay ang mga detalye, pero ina-assure ko po na meron po kaming inilagay na mga security features para safe po ito. Ayun. Okay. So, ang partner test, ang karaniwang reklamo rin yung tagal, So, at saka yung haba ng fill-upan, kahit na ba sa bahay yan
naku, kung napakahaba naman nung fill upan mo, baka ma-turn off rin yung gusto magbukas ng negosyo. Diba? So, nabawasan po ba yung steps? Yung nabawasan rin po ba yung fill upan? Magandang tanong po niyan, ano? Opo, binawasan po namin yung form. Dati po mahaba yung form. Ngayon po, mas konti. Yung mga essential information po ang nandoon na. So, bago po kami nag-automate nito, nagkaroon po kami ng review ng proseso. At ang pinaka-importante po gawing kaaya-aya ang pagnenegosyo sa ating bansa. So, yung mga hindi na po kailangan, kasi modern na nga po ngayon, inalis na po natin. Pero yung pangalan, yung address, dinagdagan po natin ng email address, mga ganun. Yun po ang aming ginawa. Ayun. Lahat po ng klase ng serbisyo nandun na. Kahit magre-renew lang, pwede po. Pwede pong mag-renew. Pwede kang pag mag-renew ka, kasi ang business name po 5 taon po ang validity niyan, ano po. Yes. So, pwede po kayong mag-renew na rin po sa website namin. Okay, yung sa class year po yung testing stage dito, yung po mga problema na na-encounter, paano po ito nagawang solusyonan, ma'am? Magandang tanong yan. Just like any change, you encounter po yung issues na tinatawag nilang interoperability. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, paano natin pagtutuhog-tuhugin yung sistema ng DTI, yung BNRS, sa sistema ng BancNet, sa sistema ng Globe, at saka po dun sa sistema na magkoconnect ka nga po dun sa internet. So, yun po ang mga, hindi naman po problema. I think those are natural elements sa pag-i-integrate ng system. Ang tawag po doon, interoperability. So, yun po, nalampasan po natin. Yan po ang pinaka-importante. At saka po yung mga changes ng proseso, kasi kailangan po nating ilagay ang sarili natin sa isang mamamayan. So, hindi pwede yung thinking of a technical person. Kailangan i-laymanize po natin yon. Yung po ang nalampasan natin. At saka, ang most important, yung security po. At saka, kailangan po mag-comply ito sa batas. Yung po, halimbawa, sa bawat transaksyon, sa halimbawa certificate, may documentary stamp tax yan. Yes, oo. 15 pesos lang po naman yan. Kaya lang, we have to make sure na hindi na yan iisipin ng isang, negosyante, na kailangan automatic na yun, hindi niya na i-compute. So, yun po ang mga nilampasan po. Ayun, nabanggit na ninyo yung 15 pesos. Magkano po ba ang ibabayad ng ating mga kababayan kung sila'y magpaparehistro? Kasi noon, kung ikaw ay sa barangay lamang, may ganitong halaga. Kung ikaw ay sa probinsya o nationwide, iba-iba yung presyo. Nag-iba na rin po ba yun? Hindi po kami nagtaas ng presyo. Kung kayo po ay isang negosyante na sa barangay, 200 pesos po yan, plus 15 pesos doc stamps, Pero kung gagamit po kayo ng BancNet, may convenience fee po na idadagdag ng 15 pesos. Ayun. Naman yun? Yun ho, standard rate nila. Kung pupunta kayo sa ATM, So, ang barangay, 200. Sa munisipyo at sa syudad, mga 500. Kung regional po is 1,000. At kung national level po, 2,000. Ayun. Okay, so, paglilinaw lang, partner, kung ikaw ay nakapagrehistro ng iyong pang-business name, hindi ibig sabihin pwede ka na mag-operate ng isang negosyo, hindi po ba, Yusek? Opo. First step lang yon. First step lang po yon. Ang second step po yan, kailangan meron tayong TIN, BIR number, may SSS employer's number, pag-ibig employer's number, at saka PhilHealth. Ang ginawa po ng DTI, meron po kaming facility, ang tinatawag po, Philippine Business Registry. Kung may business name na kayo, meron na kayong transaction number, pwede na kayong pumunta ngayon sa, may choice yung tao. Pupunta siya sa BIR, sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, o pumunta sa DTI para matulungan siya ng aming teller na gumamit ng Philippine Business Registry.
At doon po, makakakuha na sila ng kanilang PIN, ng employer's number sa SSS Pag-ibig at PhilHealth. Yan po ay magagawa sa mga siguro 30 minutes yun, no? Kaya lang, pipila pa po kayo. Ang magandang balita, ayan po ang aming susunod na proyekto. Ayun! Paano po natin magiging mas kaya-aya ang ganyang proseso through the internet. Pero Yusek, required din po ba yung ATM o kaya credit card? Yung ATM po, basta kailangan po may gagamiting ATM o yung ATM number po sa BankNet, yung ating pong nagre-rehistro, no? Pero wala pa po yung credit card. Ayan po nine-negotiate pa namin kung sinong credit card po ang pwedeng tumanggap. Kasi po, kung 200 pesos po, credit card nyo po, mas below the minimum po yan. Ano? Oo. So, siguro po ang pwede rito, yung mga nagpaparehistro ho ng regional na 1,000 ang ang fee, at saka yung national na ang halaga 2,000 po. Yun, mahirap kasi pag credit card. Dahil wala namang credit card lahat di ba? Hindi lahat nagka-credit card. Oo. ATM, meron siguro kasi debit card lang yun. Pero ang problema, kung may laman yung iyong bank account. Yun. Hindi ba? Opo. Zero balance na. So anyway, meron pa ba kayong nais idagdag, Yusek Noya? Meron pa kaming hindi na itanong na gusto ninyong ipaalam sa ating pong mga kababayan? Alam niyo po, sa last year po, mga 335,000 na mga negosyante ang nagpunta sa DTI para po magparehistro at magpa-renew ng kanilang business registration. Ganun po karami. At ini-expect po namin na with our IT initiative, ito po ay magiging mas maiengganyo po ang mga tao na magparehistro po ng kanilang livelihood, yung mga sari-sari store at saka yung mga small business businessman natin. Yes. At ang magandang balita po dyan, out of the 335,000 na nagpunta sa DTI, 41,000 po na mga negosyo ang gumamit ng Philippine Business Registry. Ayun. So, yun po, dumadami po ang naiengganyo na pumunta na lang sa DTI kasi nag-converge na doon yung pagkuha ng TIN, SSS Pag-ibig at PhilHealth. Yun po ang ating commitment po ng DTI at ng gobyerno, magkaroon ng mas kaaya-ayang pagninegosyo po sa ating bansa. And with that, we'd like to thank you, Yusek Noya, and we wish you the best sa mga susunod po ninyong mga projects. Ay, marami pong salamat. Kailangan po natin yan. Marami pong salamat sa suporta ng lahat. Maraming Good salamat morning po. to you. Good morning po. Ayan, mga kaibigan, si Yusek Nora Terrado, ang bagong-bagong Undersecretary ng Department of Trade and Industry. Mukha namang very accommodating si Yusek, di ba, Director Telma? Ay, talaga. At saka, para doon sa mga nagdududa, doon sa kanyang background, ano bang pinagsasabi nitong babaeng ito? Nagaling siya sa private sector noon, sa IT, at naging presidente siya ng, hindi ako sigurado kung ano yung IT group na yon. Pero, isa siya sa mga naging, kumbaga, leader sa industriyang iyan. Kaya alam na alam niya yung kanyang pinagsasasabi. Alam mo yung pasikot-sikot sa industriya, di ba? Meron na tayong 29 minutes, mga kaibigan, makalipas ang 8:00 ng umaga at magbabalik pa po ang programang ito. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Mga kaibigan, buuin mo ang inyong araw, kapiling ang makabuluhang pagbabalita. Ugaliing tumutok sa Radyo ng Bayan, 738 kHz. Ito po si Josa Vergara, galing sa Universidad de Manila. Makinig at makibalita, dahil dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Masulyap-sulyap. Nagbabalik po kami at dire-diretso na tayo para sa segmentong ito, Director Thelma. Yes, partner Tess. Alam mo sa DTI, meron kaming tinatawag na international trade group. Ito yung isa sa mga functional groups in charge of, hindi pala ITG, kundi yung bago na ngayon, TIPG, Trade and Investment Promotions Group. Yun na pala yun. At nakapaloob sa grupong yan, yung Bureau of Export and Trade Promotion. Yan. Yan yung isa sa mga bureau sa ilalim ng grupo na yan or functional group. Ngayon, meron tayong tinatawag din, yung slogan namin na ginawa ay level up, double up pagdating sa exports. Talagang lume-level up kayo ngayon, ha? Anong ibig mo sabihin? Nag-look up ba kayo, Director? Oo, look up. Alam, bagong ano na naman sa Facebook, yan ang look up na yan. Anyway, nasa linya natin ang director ng Bureau of Export and Trade Promotion. Bago na rin ang pangalan nito dahil na sa ilalim tayo sa hindi ba sa rationalization plan. Yes. Anyway, kausapin natin si Director Senen Perlada. Tanungin natin, kamusta na ba itong ating level up, double up? Good morning, Director Senen. Hi, good morning, Director Thelma. Good morning, Ms. Tess. Good morning, sir. Good morning sa lahat ng mga taga-subaybay ninyo. Yes, and thank you for your time. Okay, napatawag po kami dahil gusto nating kamustahin. Kamusta po ang performance ng ating exports last year and our projections for this year? Well, ganito po yan. Ang ating pong total exports ay lumago ng halos 10% ng 2013. Ang merchandise exports ay banayad lamang ang kanyang pag-angat ng mga 2.6 January to November. Pakipaliwanag po, ano po yung merchandise export? Pag sinabi pong merchandise export, ito po yung mga talagang kalakal, mga goods po ito. Ito yung furniture, ito po ay electronics, pagkain. Ito po ay bananas, ito po ay talagang tangible, no? Ngayon yung mga iba naman, yung kalakal natin sa services, no? Na-interview nyo kanina si Yusek Noya. Si Yusek Noya po ay dating presidente ng Philippine Software Industry Association. Ayun, thank you. Kaya alam niya yung negosyong yan. Anyway, yung merchandise exports natin, dahil nga po sa teknolohiya, hindi lamang po mga kalakal or mga goods ang pwede nating i-export ngayon. Pati po serbisyo. Anything that can be digitized, for example, yung pong mga call center natin, yung mga BPO, BPM natin, yung pong mga accounting services, engineering services, yan po ay binibilang na natin na ating service exports. Okay. So pag sinabi po yung total, medyo kinapos po tayo ng konti, hindi natin na tamasa o hindi natin nakamit yung ating layunin na lumago ng mga 10 hanggang 11% sa total. Bagamat medyo malapit na ito. At hindi naman sa pagbubuhat ng bangko ay medyo kahit papano, medyo mabuti-buti naman itong performance natin kumpara sa mga ibang bansa dito sa Asia. Ayun. Okay. So, pagdating sa exports, ano ba yung ating mga bestseller, Director? Sa ngayon po, ay parang ganun pa din. Ang sa malaking bahagdan ng ating merchandise exports ay electronics. Okay. Bagamat ang paglago na naganap sa ating merchandise exports ay dalawang subsector lamang ang lumago sa electronics at ang iba ay bumaba.
ang mga lumago po sa electronics ay yung automotive electronics at consumer electronics. Oh. Ngayon, maliban sa electronics, ang mga iba pong kalakal, halimbawa, ang mga pagkain, furniture, wood manufacturers, chemicals, at mga iba pang hindi po electronics ay lumago ng 9.6% nitong January to November 2013. Kaya ang amin pong itinataya ay lalago pa ito ng mas malaki sa kabuuang taon ng 2013. At aling mga merkado ang kung saan maganda yung ating benta? Ang magandang benta po natin ay doon sa ating mga top markets pa din, ang tinatawag nating mga top 10, Japan, Amerika, ang China at saka ang Hong Kong, Korea, Singapore, Netherlands, Taiwan, no? Ngayon sa mga bansang makikita po natin ang mga bansang ating pinagluluwasan o kung saan tayo nag-e-export, ito po ay mga bansang karaniwan na ay meron tayong tinatawag na FTAs. Mahigit 55% na po ng merchandise exports natin ay tumutungo sa mga bansang meron tayong kasunduan ng FTA. Free trade agreement. Opo. Oo. Okay. Partner Tess. Yes, Director Dalma and Director Senen, kasi yung pong naalala ko yung produktong coconut, nito mga nagdaang taon, malaking bahagi po ito sa ating kinita, di ba, para sa export. Pero ang sabi ko ngayon ng Department of Agriculture, dahil dun sa nangyaring Typhoon Yolanda at iba pang mga kalamidad, naapektuhan talaga yung ating coconut industry. Sa kabuuan po, talagang maapektuhan po ba nito yung revenue natin sa export po? Bagamat tinamaan po yung ating mga areas, like lalong-lalo na po sa Region 8, dyan sa bandang Leyte, Tacloban, Leyte, Samar, no? Hindi naman po siguro makakaapekto ng ganong kalaki sa kabuuan ng export natin. Pero ang tinataya po ay, siyempre, may tama yan kahit papano. Pero ganun pa man, meron pa po tayo naman mga ibang siyempre produsong area sa Bicol, sa Mindanao, ano po. Ngayon, ito pong siguro ang tama lang po diyan ay doon sa mga produkto na talagang sa commodities. Pero doon sa mga finished products, ay meron pa po tayong mga pagkukunan ng mga materyales na niyog. Okay. Hindi naman. Yung ang isa pang tinatanong sa atin, Director Senen, itong paghahanda ng ating mga SMEs pagdating ng 2015. Yan yung ASEAN Economic Integration. Opo. Ang ating po ba mga SMEs ay handa na? Are they competitive? Lalo na pagdating ng mga, alam mo na, yung mga produkto galing sa ibang bansa dito sa rehiyon. Okay. Unang-una po, siguro kailangan natin ipaalam na yung tinatawag pong ASEAN Economic Community 2015, okay? Ang reckoning po niyan ay December 31, 2015. Okay. So, dalawang taon pa pala. Dalawang taon pa yan talaga, no? Kasi nga, medyo sa pag-mensahe, ang ASEAN po, ang style ng ASEAN ay ganyan, ano? Pero ang katotohanan po niyan, yung ASEAN Economic Community, ang reckoning time po niyan or ang time frame na talagang iniisip diyan ay sa end ng 2015 or December 31. Pero hindi dahilan yan para mag-relax tayo, hindi ba? Hindi. In fact, kaya nga ang naming ginagawa or daming ginagawa ng DTI nung tinatawag na Doing Business in Free Trade Areas program. Marami po tayong mga information sessions na ginagawa. Dahil unang-una ho, kasama na ho ang Pilipinas at hindi lamang po tayo dyan, ay yung kaalaman, yung awareness doon sa mga detalya ng mga free trade agreements na ating mga pinirmahan. So, ang DTI po ay nangunguna sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol po sa mga benepisyo ng FDA. Ayun na nga ba? Ano nga bang benepisyo? Kunyari, ako isang negosyante. Ano naman mahihita ko dyan sa mga pinirmahan ninyo? Ganito po yan. Kung ang Pilipinas po ay itinatayang magiging 100 milyong consumer base nitong 2013, ang ASEAN community po, ASEAN Economic Community, ay mahigit 600, more than 6 times the consumer base, no? Kaya nga po ang idea nito ay hindi lamang po sa Pilipinas tayo kailangan magnegosyo, kundi po sa the entire ASEAN region, no? Ang mga ine-emphasize po dito, hindi lamang po ang ASEAN ay single market, ang medyo nakakalimutan minsan ay ASEAN is also a single production base. So that means as an integrated ASEAN economy, we really have ito pong rest of the world, yung pangkalahatan ng mundo, kung saan ang mga bansang ASEAN
ay mangunguna sa sa pangangalakal, no? Yan po ang isa sa mga benepisyo. Bigyan kita ng example, Director Telma. Baka narinig niya, gas-gas na siguro ito. Pero makangahas na akong sabihin ito. Ang Pilipinas po, halimbawa, nakaka-export na ng frozen smoked salmon. Wala naman tayong salmon. Wala tayong salmon. So, ang ibig sabihin po nito, dahil po dito sa mga free trade agreements, nagkakaroon po tayo ng mga pagkakataon kung saan tayo magaling, gagamitin natin halimbawa ang mga materyales ng ibang bansa sa mundo, at atin naman itong ibebenta sa mga areas na meron din tayong free trade agreement. Ang halimbawa pong yan, ang salmon po ay nanggagaling sa New Zealand. Meron po tayong FTA with New Zealand through the ASEAN-ANSPATA, kung tawagin, ASEAN, Australia, New Zealand FTA. Yung pong materyales galing New Zealand, ginagamit po natin yung mga facilities natin sa General Santos upang ito naman ay mailuwas natin sa mga bansang kung saan meron din tayong FTA katulad ng Japan at Korea. Ganong klase, ano? Ngayon, ang Pilipino magaling sa walang taripa. design. Walang taripa. Okay. Ibig sabihin, ang walang taripa yung salmon na nanggagaling sa New Zealand at wala ring taripa yung finished product na ating namang ini-export sa mga bansang Japan at Korea. Sa panghalimbawa, yung ating mga furniture manufacturers dito, sila ay nakakakuha ng mga kahoy. Diba? Tayo hirap na hirap sa kahoy ngayon dito sa Pilipinas. May ban kasi, oo. Pero magaling tayo sa design, magaling tayo sa hand manipulative capabilities. Meron tayo yan. So yan, nilalagyan natin ng value yan upang ating ma-i-export or mailuwas din sa mga bansang consumer base like Amerika, Japan at sa Europa. Pero sir, may mga certain products na may tariff pa rin, di po ba? Like yung rice tsaka yung sugar. Meron. Yun. Yung mga tinatawag na, yung mga produktong sensitibo, tawagin, ay hindi po magiging zero yan even if umabot na po yung ASEAN Economic Community 2015. Yes. May schedule po yan. Ang maganda ho sa FTA kasi, ito ay rule-based. Ibig sabihin, ito po ay base sa kasunduan ng mga bansa. So, walang unpredictable dito. Dapat alam na natin po yan kung ano mangyayari sa mga taong darating. At sana walang gulatan na mangyayari. Ngayon pa lang, orient mabuti kung ano yung magaganap sa 2015. And sana matulungan din mabuti yung ating mga exporters, Director, dahil ang problema nila ngayon, yung packaging kaya nga ang DTI ay namumuna sa pagpo-provide halimbawa ng shared service facility, no? Yes. Tayo po ay naging successful na ating matulungan ang ating mga maliliit na negosyante upang maiangat ang level ng kanilang quality packaging. At sa mga ito, marami ang medyo naging level up na talaga, sinasabi nga ni Director Telma, at sila ay na nagkaroon na ng opportunity para ma-export yung mga produkto nila. All right. So, yung ating schedule ng DBFTA, saan natin makikita, Director Senen? Sa ngayon, ito pong sa 2014, masabi ko lang, Director Telma, no? Ito pong DBFTA program ng DTI ay talagang medyo nakatawag na ng pansin, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi ng ating mga karatig bayan, bansa, katulad halimbawa ng Indonesia, no? Nung nagumpisa po tayo noong 2010 ay 11 session lamang po yan at 2 buwan. Noong 2011 ay 78 sessions, noong 2012 ay 116 at noong nakaraang taon po ay mahigit 140 session po yan. Wow. Na dinaluhan ng 18,000, humigit kumulang 19,000 mga attendees. At ang mga kumpanyang nagsipag-attend ay mahigit 6,000 kumpanya po. So, itong mga sessions po na to, ang schedule po niyan ay ilalagay po natin sa websites ng DTI at saka ng PTTC at doon po sa malalaman natin yung mga nakaschedule. Sa taon pong ito, malamang ay baka pwedeng pareho or maungusan pa natin yung nagawa natin noong 2013 at meron na pong mga nakaschedule. In fact, may natapos na pong mga ilang session na kino-cover yung mga sektor na binibigyan natin ng pansin sa ngayon. Ang mga susunod po, meron po tayong mga malakihan at malawakang conference na gagawin tungkol sa ng DBFTA na pagtutuunan ng pansin, particularly ang AEC. Ito po ay gaganapin sa Manila, sa Cebu, at sa Davao. No? Now, yung specific dates po ay atin na lamang ipapaalam sa inyong sa ating mga taga-subaybay. Pero ang talagang may schedule na po ngayon, halimbawa, meron pong malawakang at medyo international itong gagawing DBFTA session sa Lasal ngayong Pebrero.
Ayun. Almost Valentine's Day, February 13. Heart month. Oo, bilang pagpapakita ng pagmamahal at pag-ibig ng DTI. Di ba? Tama yun. Okay. So, isang tanong na lang. Ano ba itong dineklara ng UN na focal point ang Trade Policy Committee ng EDC para sa trade facilitation? Anong implication ito, epekto? Maganda ito kasi kung unang-una, itong pagdideklara ng UN Conference or UNCTAD ng EDC Networking Committee po ng Trade Policy and Procedure Simplification, ito po ay magpapagaan doon sa mga requisitos, doon sa mga institutional coordination at konsultasyon na kailangang mangyari para ma-facilitate ang pagkakaroon ng simplified and standardized customs procedures and practices. Ayun. Alam naman po ninyo, di ba parang ang imahe po sa customs ay napakahigpit, ang dami po mga requisitos at mahalang bayad, hindi ba? Ngayon po, with the Trade Facilitation Declaration, ang pagdideclare ng EDC Networking Committee ng UNCTAD bilang focal point sa Pilipinas, ay maasahan po natin na mangunguna ang Export Development Council or ang EDC sa mga aktibidades na patungo dito sa trade facilitation. Idagdag ko na rin kung inyong matatandaan, trade facilitation po ang pangunahing totoong agreement na nangyari sa World Trade Organization. Kung maalala ninyo noong Disyembre. Yan po ang katangi-tangi at yan ang unang-unang naging parang agreement ng multilateral basis ng WTO. Kaya ho nabuhay at nabigyan ng buhay muli, nabigyan ng impetus muli ang WTO ay dahil po sa trade facilitation. So ibig sabihin yan, kung dito sa Pilipinas ay ang EDC yan, ay nako, di marami pong mga aktibidades at mga advocacies ang talagang ipapakalat natin sa ating bansa for trade facilitation. Okay, so maraming salamat sa lahat ng impormasyon at para pa sa karagdagan, pwede din silang pumunta sa EDC Informs ng Export Development Council, tama? Ang website po ay edc.net.ph. Okay, thank you very much and good morning to you, Director Sanet Perlada. Magandang umaga, Director Telma, Miss Tess, at sa inyong mga taga-subaybay. Mabuhay po kayo. Happy weekend po. Happy weekend. Okay, ayan po naman mga kaibigan si Director Sanet Perlada. Naghatid sa atin ng 47 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Alam niyo ba ang matandang kasabihan na kung ang kayamanan ay naglalaho na parang bula, ang karunungan ay tataglayin mo hanggang sa iyong pagtanda. Hindi natin ipagpapaliban ang mga pangangailangan ng ating mga estudyante. Kaya't sisikapin nating punan ang kakulangan sa ating mga silid-aralan. Dekalidad na edukasyon, kabilang ang edukasyong bokasyonal para makapaghanap ng marangal na trabaho ang hindi makapagkolehiyo. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. First time mo? We're back para po naman sa segmentong ito. First time ba nating lahat dito sa pangyayaring ito naman, Director Telma? Yes, syempre, like in anything, bago ka maniwala, kailangan mo ng pruweba. Diba? Pag merong nagbebenta sa'yo, gusto mo muna itanong kung may nakasubok na ba niyan.
Ayan. Subok bang matibay? Subok bang matatag? Oo. So, kanino ka magtatanong kung gusto mong malaman ang katunayan? Kanino nga ba dapat magtanong? Eh, di dun sa nakagamit na. Totoo bang masarap? Totoo ba yung sinasabi niya? Oo. Nagbibiro lang. Oo. Lalo na ngayon, hindi ba? Alam mo, merong findings ngayon na kokonti na lamang ang naniniwala sa mga commercials, sa mga advertising. Talaga, ha? Oo. Ang number 1 ngayon na pinapaniwalaan yung word of mouth. Diba? Tamang-tama, mga chismoso, mga Pilipino. Advantage yun. Yung pagiging chismosa. Oo, napakinabangan din. Okay, anyway, so bakit pa tayo napunta doon? Kasi itong ating susunod na panauhin ay isang nakagamit rin ng DBFTA. Ayun. Doing business in free trade areas. Nasubukan na rin niya. First time daw niyang maka-experience. Tanungin natin ang kanyang naging karanasan. Good morning, Archie Armada, Managing Partner of Marinduque Land Corporation. Mr. Archie Armada, good morning. Naku, ang hina ng boses ni Mr. Archie. Hindi ko marinig. Umaga po sa inyo lahat yan. Nasa Marinduque po ba kayo? Hindi ba dito ako kayo sa Metro Manila? Ay, tawagan kayo natin uli. Sir, tawagan po namin kayo uli. Okay, sige. Oo, try natin ulit. Miss Marjorie, ha? Ayan. Mahina Ang hina medyo parang galing siya sa kuweba. Sa balon. Diba? Anyway, ito talaga yung mga parang kumbaga testimonials, hindi ba, partner? Importante ito, ha? Kasi yung iba nga, hindi naniniwala ka agad. Unless meron magsabi sa kanya na, eto, nasubukan ko, na-try ko ng husto, di ba? Pero hindi rin naman nangangahulugan na porke nasubukan ng isang tao ay applicable na rin doon sa isang tao naman nagagamit. Oo. Kanya-kanya ring ano yan Kanya-kanyang experience. Yes. Ayan, okay na. Nasa line na. Nandiyan na ba? May i-announce pa muna sana ako. Okay, nandiyan na ba si Mr. Archie Armada? Hello. Ayan! Naku! Okay na ang po, linaw na ngayon. Managing Partner of Marinduque Land Corporation. Unang-una po, ano po yung mga produkto ng Marinduque Land Corporation? What is your company all about? Pinag-usapan nyo kanina yung coconut. We're a coconut-based company po. Okay. Both food at saka cosmetics po yung mga byproducts from coconut yung ginagawa namin. I see. And you supply which market? Australia, New Zealand, at saka Japan, ho. Wow, ang lalaki. Oo. Gano'ng kalaki na po ang volume ng exports ninyo, sir? Maliit pa lang ho. Medyo mga 140 footer, van, gano'n. Oo. Kuminsan hinahati, depende sa mga products na I see. Maliit pa lang, pero layo na ng narating niya, ha? Oo. Gano'n na po katagal ang inyong negosyo, sir? Yung Marinduque Land Corporation po, since 2005 po, ginawa. Okay. Tapos, ang export namin, mga 3 years na po. 3 years? Opo. Oo. And then, ano po ang inyong naging experience o karanasan sa pag-export? Magmula nung nag-umpisa kayo hanggang ngayon? Yung first time mo, medyo mahirap kasi po, siyempre, nangangapa ka pa ng mga papers na kailangan. Opo. Lalo na kami, bali FDA ang namin ang nagsicertify ng mga products namin at nag-i-issue ng mga export permits. Tapos po, siyempre, we have to coordinate with yung Bureau of Customs. So, sa paglalakad po ng papeles, lalo na kung sa una, medyo nangangapa pa ho. Pero hindi naman po mahirap kasi medyo natutulungan din kami ng mga government agencies, especially yung DTI. Ay, salamat po. Opo, kasi ang coordination namin from the local government, doon sa Marinduque. Very close kami na nag-coordinate sa local DTI doon. Plus, dito rin po sa national office. Marinduque, Region 4B, kay Director Joel Valera. Opo. I see. Okay, so dito po sa ating free trade areas, Australia, New Zealand ang inyong market, Japan. Paano po nakatulong ito pong free trade agreements? In the first place, yung free trade agreement po kasi, medyo alam din nila doon sa kabila Alam ng lahat, alam ng Philippines, alam ng Australia, alam din ng mga buyers namin sa Japan. So, sila mismo
nagbe-benefit nito because doon pag zero tariff, sila nagbe-benepisyo niyan. Opo. Kasi either way, yung mas save nila, pwedeng magiging profit nila or pwede nilang ipasa na mas lower yung price nila sa mga consumers nila doon. So, laking bagay kasi sila rin mismo magsasabi pwede ba kami maka-avail ng ng tariff na mas mababa. Yes. So since alam namin yung mga pasikot-sikot din dahil sa pag-attend namin ng DBFTA meetings, so nagagawan din namin ng paraan na ma-avail nila yung mga benefits na yon. So napakalaking bagay yung para sa aming mga exporters tong free trade agreement natin. Ayun, partner. Ayan. Siguro, Sir Archie, may mga listeners tayo ngayon, mga exporters na gustong subukan ng inyong nasubukan na, no? Ano po yung inyong maipapayo sa kanila po? First po, ang kailangan talaga ang una-una, sabi nga ni Director Perlada, yung quality natin, yung ating mga labels, yung packaging natin, unahin natin na magiging very competitive tayo. Sabi nga nila, hindi na export quality, kundi world-class na dapat. World-class, tama. At the same time, malaking bagay lalo na by 2015, magkaroon tayo ng one market with our ASEAN 10 member countries. So para bang kung nagbebenta kayo sa isang mall, para pupunta ka ng Thailand, bibenta ka rin sa isang mall doon, parang open na lahat na pwede na nating pasukin. Sila rin pumapasok na rin sa atin. Sa ngayon pala, nakikita na natin yung produkto nila dito sa atin. So, parang pinalawak natin yung market natin. Hindi na tayo nagkukumpit dito sa maliit na market sa Pilipinas, although of course malaki yung ating market dito. Pero hindi na tayo nagkukumpit dito, kundi napalawak na pwede na tayong mag-collaborate sa mga kasamahan nating nagninegosyo na rin. Yung inyo pong mga produkto ay mukhang ready na for the world market. Competitive na ba kayo pagdating sa packaging and all that? Nakakaano na kasi ang nagagawa na rin natin yung mga pangangailangan, like yung mga kailangan nila na ilalagay sa labels, like nutrition facts, yung mga barcodes, gano'n, no? As the design, marami na rin tayong magagaling na mga nagdi-design ng labels dito sa Pilipinas. Yes. In fact, yung amin ng kliyente sa Australia, dito nagpapagawa ng labels. Talaga? Kasi mas mura dito kumpara dun sa Australia. Nakakatawa namang marinig yan. So, ang tawag dito, ang pagdating naman po sa supply, kasi coconut-based kayo, puro Marinduque lang po ba ang supply ninyo ng nyog? So far nasa Marinduque pa lang. Kasi ang aming planta nandun din mismo sa farm. Doon kami kumukuha ng supply namin sa mga nearby farms din. Kami At hindi naman kinukulang? Hindi pa sa ngayon. Pero siguro after na makano tayo nag-open na tayo talaga sa sa mga FTA countries, parang medyo kailangan maghahanap na tayo ng ibang sources. Gano'ng kalaki po ang inyong plantation? Kami maliit lang yung amin talaga, pero namimili rin kami sa mga independent farmers. Ayun. Nakakatulong din sa kanila. Ayan. Good luck kay Mr. Archie Armada, Director Delma, no? Yes, thank you very much po. Salamat Director at Ma'am Tess. You're welcome po. Good morning. Okay, good morning Yan po naman ang isang kababayan natin na nakasubok na sa free trade agreement. Diba, Director Delman? Akala ko may kasunod pa. Oo naman, yan ang patunay. Isang minuto na lang Yan ang patunay na it works. Diba? That's right. So anyway, sa mga susunod pong mga araw ay maghahanap pa tayo ng iba pang mga kumpanya na nakaranas na at nakakuha ng benepisyo dito po sa ating mga free trade agreements. At ang importante, partner, maghanda tayo. Let us make our companies competitive pagdating sa packaging. Price points, importante. Baka naman ang ganda-ganda ng produkto mo, masarap, pero napakamahal. So don't price yourself out of the market. Yes, tulungan ang kailangan, hindi siraan. Diba? Okay, and with that, papaalam na tayo. Naubos na naman ang isang oras. Sana po marami kayong natutunan at naengganyo kayong magnegosyo dahil dyan lamang po ang susi ng pagprogreso sa buhay. Pag-unlad. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, partner.
Have a nice weekend, Director Delma. Bye! Ako po naman si Tess Ramirez. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. At sa ngalan ng lahat na aming mga nakatuwang, maraming salamat Miss Marjorie Posas, Marela Jem Castro, Engineer Rita De Los Santos, at sa ating technical engineer sa DWBR. Isaayos po ang inyong mga orasan, mga kaibigan, ganap ng 9:00 ng umaga.